Nandoon pa rin siya. Sa dilim. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na ang nakalipas. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay June noon, nasa Bohol kami para sa isang reunion ng pamilya. Ako, si Aling Nena, ang tita ko, at si Mang Tonyo, ang tiyuhin ko. Kasama rin namin ang pamilya ng pinsan ko, si Rina, at ang asawa niyang si Ben, pati ang 2 nilang anak, sina Ella na 8 taong gulang at si Marco na 5 taong gulang. 3 pamilya kami na nakasakay sa 2 van. Ako ang nagmamaneho ng isa at si Ben naman ang nagmamaneho ng isa pa. Plano namin sanang magstay sa isang resort sa Panglao. Sobrang excited kaming lahat. Nasa likod ako ng van namin habang si Ben naman ay nasa unahan. Naglalakbay kami sa madilim na kalsada ng Bohol, gabi na at walang masyadong ilaw sa paligid. Malapit na kaming makarating sa resort, pero kailangan naming dumaan sa isang liblib na daan na sabi ni Mang Tonyo ay shortcut. Medyo nag-alala ako dahil hindi ko kabisado ang daan, pero sabi ni Mang Tonyo, huwag kang mag-alala, June dito ako lumaki, kabisado ko ang bawat sulok ng Bohol. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Naramdaman ng lahat na parang may mali. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Habang nagmamaneho kami, biglang namatay ang makina ng van ko. Nakakabahala dahil walang signal at madilim ang paligid. Anong nangyari, John? Bakit tayo huminto? Hindi ko alam, Mang Tonyo. Ayaw umandar ng makina. Naku, June, paano na tayo? Walang tao dito. Tatawagan ko sana si Ben pero walang signal ang cellphone ko. Subukan mong tawagan ulit. Baka sakaling magkaroon ng signal. Sinubukan ko pero wala pa rin. Nag-aalala na ako. Paano kung may nangyari na rin sa van ni Ben? Hindi lang ang makina ng van ang namatay kundi pati na rin ang pag-asa nila. Ang takot ay unti-unting kumalat sa kanilang mga puso. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aayos, umandar din ang van. Agad akong bumalik sa daan, nagmamaneho ng mabilis. Gusto kong maabutan si Ben pero pagkaraan ng ilang kilometro, nakita ko ang van ni Ben na nakaparada sa gilid ng kalsada. Dali-dali akong bumaba at lumapit. Ben! Rina! Anong nangyari? John! Salamat at dumating kayo. Bigla na lang namatay ang makina ng van namin. Hindi namin alam ang gagawin. Walang signal ang cellphone namin. Naku, Ben, baka may engkanto sa lugar na ito. Mang Tonyo, huwag kang ganyan. Natatakot ang mga bata. Papa, Mama, anong nangyayari? Natatakot ako. Huwag kang mag-alala, Ella. Kaya ito ni Papa. Sinubukan kong tulungan si Ben na ayusin ang van pero walang nangyari. Parang may pumipigil sa makina. Habang ginagawa namin ito, narinig namin ang isang napakalamig na ihip ng hangin na sinabayan ng bulong. Hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi, pero ramdam namin na parang may nakamasid sa amin. Ano yon? May narinig ba kayo? Mang Tonyo, parang may bumubulong. Biglang may lumitaw na babae sa dilim. Nakaputi siya at mahaba ang buhok. Nakatingin siya sa amin ng direkta, at ang kanyang mga mata ay parang apoy. Sino yan? Hindi ko alam. Lumapit siya sa amin, at habang papalapit siya, naramdaman namin ang lamig na parang yelo. Hindi siya tao. Huminto siya sa harap namin at saka siya nagsalita. Ang boses niya ay parang 1,000 taong gulang. Huwag ninyo akong gambalain. Hindi kayo dapat dito. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Ang kailangan ko ay iwan ninyo ang lugar na ito. Kung hindi, may mangyayaring masama. Hindi kami nakagalaw. Nagsimulang umiyak sina Ella at Marco.
Gusto kong tumakbo pero parang nakadikit ang mga paa ko sa lupa. Bigla siyang nawala at kasabay nun ay umandar ang mga makina ng van namin. Dali-dali kaming sumakay at nagmaneho palayo. Hindi na kami lumingon pa. Pagdating namin sa resort, nagkwentuhan kami tungkol sa nangyari. Hindi kami makapaniwala. Kinabukasan, umuwi agad kami sa Maynila. Hindi na namin binalikan ang lugar na yon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang mga mata ng babaeng iyon, nilalamig ako. Hindi ko alam kung ano siya, pero alam kong hindi siya tao. Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.